Sa inyo pong pagtunghay sa talatang ito, pag tinaas niyo yung pagbasa, makikita po ninyo ang karanasan ni Propeta Jeremias. Nakita po niya, naranasan niya yung pagkawasak ng Jerusalem, maging ang pagkabihag ng mga Hudyo sa Babylonia. At sa kanyang personal na karanasan, naranasan niya yung pagkabasag, brokenness. Alam niyo yung mga binabasag, hindi ho yun nagtatapos doon. 4 po yun. Basag, durog, pulbos, at tunaw. Yan. Yan yung istorya nun eh. Yung tunaw, wala na kayong magawa kundi umiyak. Dahil nararamdaman nyo ang pagmamahal ng Diyos. So naranasan po yan ni Jeremiah. Bitterness, yung kapaitan, yung change, nakadinahan siya. At naging target din siya ng pagpatay. Naranasan niya yung kawalan ng kapayapaan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng lakas, affliction. Nararamdaman siyang hindi maganda. Mahirap itong affliction. Total ito kung minsan isip, puso, damdamin, katawan. At ang dulo niyan, depression. At pag hindi natapos sa depression, ang kasunod ng depression ay aloneness, humihiwalay na yan. Ang kasunod po noon ay papunta na yan sa suicide. Yun na yung contemplation. Kahit sinong tao, nakakaranas yan. Diba? Kaya nga sabi ng isang awit, hindi nangako sa iyo ang Diyos ng bed of roses. Ang roses ay merong tinik. Hindi ho napakasaya ng karanasan ng isang tao kahit na nasa Panginoon. Hindi tayo exempted na maranasan ang mga kapaitan sa buhay. Pero sa gitna ng ganong senaryo, ay nakita ni Jeremiah ang solusyon. Sa halip na ituon niya ang kanyang puso at kaisipan sa kanyang mga nararanasan, itinuon niya ang kanyang puso at isip sa puso mismo ng Diyos. Kaya, naisulat niya itong Lamentations, itong panaghoy. At ang tema para sa akin itong panaghoy na ito ay yung 22 at 23 na talata. Ang sabi dito, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Atin pong pag-uusapan yan. Pero right now, kung ano man ang inyong hindi magandang pinagdadaanan o maganda man, huwag niyong kakalimutan laging tumingin sa puso ng Diyos. At dito ay kanyang pinaglanilayan yung 3 bagay, yung steadfast love or great love, compassion, at saka yung faithfulness. Tutunghayan natin yan. Itong diwang ito, ang sinasabi ni Bob Mason. Natandaan niya yung awitin niya? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Doon sa mga senaryo ng buhay na hindi man na maganda ang dating sa iyo, ang sinasabi ng mga awit, magtiwala ka sa puso ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos sa ikabubuti natin. May mga bagay na nangyayari sa atin na bunga ng ating ginawang pagkakamali. May mga bagay na nangyayari sa atin na atake ng demonyo sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dapat nating maintindihan na ang mga iyon ay nasa kamay pa rin ng Diyos. May mga bagay na ipinahintulot siya dahil nagbigay siya ng free will at saka ng freedom. May mga nagagawa tayong sala sa kanyang kagustuhan.
nagaganap din ang pag-atake ng demonyo sa atin sa iba-ibang paraan. Pero huwag nating kakalimutan na ituon ang ating puso sa puso ng Diyos. Kaya ang sabi ni Bob Mason, trust His heart. Sabi ng isang teacher dito sa ICA, kung ano man ay inyong pinagdadaanan, huwag niyong tatambayan. Lampasan ninyo. Yan ay mabuti para sa inyo. Kaya nangyayari sa inyo. God can even use evil for good. Ang sabi sa Deuteronomy, kapag sumaway tayo sa batas ng Diyos, tayo ay nakakaranas ng sumpa. Pero sa dulo nung talatang yon, makikita ninyo yung sinasabi, subalit kung kayo ibabalik sa akin, ibabalik kong muli sa inyo ang lahat ng pagpapala. So lahat ng bagay, mabuti man o masama, sa kapangyarihan ng Diyos, magagamit niya yon sa ating ikabubuti. Okay? Kaya, huwag niyong sisisihin ng Diyos. Huwag niyong pagtatampuhan ng Diyos. Mayroong mga Kristiyano lumalayo sa Panginoon dahil namatayan ang mahal sa buhay. Sabi ko sa kanila, bakit kayo magtatampo sa Diyos? Kayo ba ang gumawa dyan sa mahal niyo sa buhay? Hindi naman inyo yan eh. Naging kasangkapan lang kayo. Dapat nating maintindihan itong mga katotohanan ito. Ang isang tinitingnan natin dito ay yung katagang mercy. Through the mercies of the Lord, we are not consumed. Ang rendering nito na isa ay the steadfast love. Pero maraming mga salitang naging translation itong salitang ito. Katulad ng mercy, steadfast, goodness, kindness. Bakit? Iba-iba yung pagkakasalin. Itong lahat ng pagkakasaling ito ay tama lahat na nakapaloob kasi ito doon sa katagang pag-ibig. Kasi itong katagang kesed na ginamit dito ay ito'y pag-ibig ng Diyos. At ito yung sinasabi sa Deuteronomy 7:9 na ito yung pag-ibig na ipinagtitipan niya sa tao. Ang sabi doon is covenant is a covenant of love. Ang literal na nakasulat dyan is covenant is a covenant of mercy and kindness ba o love? Let me check. His covenant is a covenant of mercy and kindness or love. Ang Hebrew mind kasi ay yun ang sinasabi. Kesed is another word for love. And it is a love that is covenanted with man. Kapag tingnan natin ito sa ancient Hebrew, meron itong dingding o bakod, yung letrang chet. Pagkatapos ay may samek. Ito yung kamay na nakakapit sa isang staff na ibig sabihin ay suporta. At ito ay may salitang letrang dalet ng ibig sabihin ay pinto, daanan. Sa aking pananaw, ganito ang sinasabi. Itong pag-ibig na ipinagtipan ng Diyos sa tao, ang nagbibigay ng kasiguruhan at suporta sa tao na walang patid. This is the love of God with man that secures and supports man unceasingly. Pag tinignan natin yung diwang ancient Hebrew. Pero ito po'y pag-ibig. At pag sinabing consumed not, hindi natatapos. Ang kesed ng Diyos ay nananatili at hindi kailanman nawawala. Yang sabi ng iba, ang ibang salin, His love is an everlasting love. It is not bounded by time, hindi nawawala sa paglipas ng panahon. It is not bounded by quality, hindi nawawala kahit hindi nagiging kaibig-ibig
ang minamahal ng Diyos. It is not bounded by quality, by time quality, and it is not bounded by quantity. Kahit kinakapos ang ating pagmamahal, hindi rin nalilimitahan ang pagmamahal ng Diyos. This love of God is not bounded by time, by quality, and by quantity. Ang isa pang ginamit dito sa katagang love ay rakam. Kaya ang sabi dito, His compassion or compassions fail not. Magkaiba yung Hebrew word niya, rakam, kesed. Pero iisang translation nun sa English, love. Ito yung pagmamahal na nanggagaling sa kaibuturan ng puso ng Diyos. Bumabalong pataas hanggang sa pinakamataas na antas ng pagmamahal. Umaabot sa tao at bumubuo ng tipan sa kanya. Tipanan ng pagmamahalan at sa ganong katatayuan, yung rakam ay tinawag na kised. Nang ito'y iutos ng Diyos, tinawag itong ahav. You shall love the Lord your God. At nang ito ay padaluyin sa atin sa magitan ng banal na Espiritu, tinawag din itong ahav. Tatlong salita sa Hebreyo na nasalin sa agape sa Griego at nasalin sa English na love. Yung tatlong salitang yon ay magkakaugnay at hindi magkakahiwalay. Ganito yung sinasabi sa Lamentations. At ang sabi sa talata, lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng Diyos. At ang sabi rito, ito ay laging sariwa. Pag sinabing sariwa, pwede natin itong tingnan sa dalawang pananaw. Sa pananaw ng tao at sa pananaw ng Diyos. Ang sabi ng mga awit, they are new every morning. Sa mga Hudyo, ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Ang sabi sa Genesis, and evening and morning were the first day. Yung gabi at umaga ay unang araw doon sa panahon ng creation. Ang atin, nagsisimula ang araw sa alas 12 pagkalampas. Alas 12 ng gabi. Pero sila paglubog ng araw. Ngayon, pag umaga, yung madaling araw, at kayo'y nagising, anong nararamdaman ninyo? Kung kayo ay hindi puyat. Pag nagbukas kayo ng bintana, napakalamig ng simoy ng hangin. Sariwang sariwa. Sa ating pananaw, pag sinabing every morning, ang nasa isip natin ay ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging sariwa pag umaga. Paano pag tanghali at hapon, nagiging bilasa? Hindi na sariwa. No? Pero hindi yun yung sinasabi ng Biblia. No? Kung titingnan niyo yung sumulat, ang kanilang araw ay nagsisimula paglubog ng araw. So that, sabihin natin alas 6 ng hapon, pagdating ng kinabukasan ay 12 hours. Halos nasa kalagitnaan ng umaga, ay ng araw. Pero sariwa. Makikita natin yung pagdaloy ng salita na ang sinasabi, ito'y nananatiling sariwa. Hindi ito nagbabago. Ang hindi lang mananatiling sariwa ay ang tao. Kasi ang tao ay nabibilisa. Our love is turning cold, waning, and passing. Di ba? Tayo kung minsan ay nanlalamig. At kumisan nga ay pakiramdam natin yung damdamin ng pag-ibig sa Diyos ay
parang wala sa atin. Pero huwag tayo doon tumingin. Tanggapin natin na yun ay realidad sa buhay natin. Kaya lang, hindi tayo dapat doon titigil. Doon tayo tumingin sa pag-ibig na yun ng Diyos, na kailanman ay hindi nabibilasa. It is always fresh. It is always new. Sa atin may paglipas ng panahon dahil nabubuhay tayo sa temporal life. Umiikot ang mundo sa loob ng 24 oras na mahigit. Sabi natin, umaga, tanghali, hapon, gabi. Umaga na naman, tanghali, hapon, gabi. Ulit-ulit lamang. Kaya may paglipas ng oras, may paglipas ng panahon. Pero ang Diyos ay hindi lumilipas. Eternal siya. He's always constant. Laging ganon siya. Medyo mahirap isipin kasi yung ating isip ay limitado. Pero ang kaisipan ng Diyos ay walang limitasyon. Hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos sa ating pananaw. Ang kinakailangan, tingnan natin siya ayon sa kanyang pananaw. At tingnan natin ang ating sarili ayon sa kanyang pananaw. Hindi ayon sa ating pagtanaw, sa ating sarili. Ito yung sinasabi ko sa inyo na conflict ng reality at truth. As far as reality is concerned, we have a passing moment, we have a passing life. But as far as God is concerned, there is no such thing as time. New is always new, now is always now. As far as God is concerned, there is no yesterday, and there is no tomorrow. And there is no today. It is always now. And that is the truth. At doon sa ganong pananaw natin, dapat tingnan ang ating sarili sa pananaw ng Diyos. This is truth versus reality. At kung doon kayo titingin sa realidad, babagsak po kayo. Bagaman hindi dapat baliwalain. Yun ang dapat maging dahilan upang tumingin tayo sa katotohanan. Sa katotohanan ng Diyos at katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kung ang pag-ibig man natin ay nanlalamig, tumilipas, o nababawasan, ang sa Diyos, never. It's constant. It's always new. It's always fresh. Itong salitang ito nakadas sa Griego ay sinulat na kainos. Ito rin yung salitang ginamit sa 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, he is a new creation. All things passed away, behold, everything has become new. Yung literal na salin dyan ay makikita nyo, if any man is in Christ, a new creation. Ito po'y isang kalalagayan na ang diwang nakapaloob ay yung pananaw ng Diyos. It is a state of being, a condition of being new that never changes. Ganun ka sa Diyos. Yung pagiging bagong nilalang mo ay hindi nagbabago. Hindi nawawala. Nagkakaroon lang ito ng there's only growth. Pagyabong sa kanyang buhay. Ang kailangan lamang, yung bagong nilalang na yon ay laging naka-attach sa Panginoon. It is in your constant, intimate union with God that you retain that newness. Kaya yung pagdikha ng Diyos sa tao na magbagong nilalang, ay hindi ka lang ginawang bagong nilalang. Ibinalik niya yung dating kalalagayan ng tao sa Diyos nung panahon pa ni Eva at ni Adan bago magkasala. They had that constant, intimate union with God. And this is God's design for us. This is God's purpose for us. To be intimately
united with God 24/7. Any moment of your day. Ito yung kalalagayan na dapat nating ipamuhay na kahit saan ka man nandoon, anuman ang ginagawa mo, ikaw ay nakikipag-usap, nakikipagdiig sa Diyos at naririnig mo ang sinasabi niya sa iyo. This is the kind of life that He has designed for us. Ito na yung sinasabing walking with God. Ito na yung sinasabing walking with the Spirit. Or walking in the Spirit. Na sa isang hinga mo lang sa Diyos, nakikita mo na yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Merong mga Kristiyano na nasanay na manalangin ng mahabang oras, merong 4 na oras, 3 oras, 2 oras, 1 oras. Yung kaibigan kong pastor, sabi niya, Pastor, matanda na ako, hindi na ako makapanalangin gaya ng dati na napakahaba. Kasi kako ang buhay mo ay hindi na mahaba. Sabi ko, Pastor, dinadala na kasi tayo ng Diyos doon sa ang bawat hininga ng buhay mo ay isang panalangin. You are in constant communion with God. And He with you. Pero hindi nangangahulog ang aalisin nyo na yung inyong personal time of praying and meditating the Word of God. At least 1 hour in a day para mapanatili ninyo yung lifestyle na sanay kayo doon sa kahit saan kayo nandoon, nakakausap nyo ang Diyos. Nagsasalita siya sa inyo, nagsasalita kayo sa Kanya. How many of you have reached that point? Meron sa inyong umaabot na doon alam ko yun Pero huwag niyong aalisin yung personal na oras ninyo para sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus man, paggising sa umaga, humihiwalay na sa mga alagad para makipagniig sa Diyos Ama. Sabi nung iba, kung siya Diyos, bakit siya na kailangan pang tumawag sa Diyos? Hindi nga niya ginamit ng kanyang pagiging Diyos nung siya'y tao. Pinasakop niya ang kanyang sarili at ang kanyang kalooban sa Diyos Ama at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ipinamuhay niya ang kalooban ng Ama simula sa pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. And He is the pattern for Christian living. Yun ang dapat lifestyle ng Kristiyano. Kaya malalaman ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. It is not for us to know the times and the seasons of God as translated in Acts 1:7. But it should be translated, it is not of you to know the times and the seasons of God. Na ibig sabihin, hindi mo kayang malaman sa sarili mong kakayanan ang mga panahon at oras ng Diyos. Pero malalaman mo because this is or it is for you to know. It is not in your power to know the times and the seasons of God, but it is for you to know the times and the seasons of God. Why? Because the Spirit of God will reveal to you all truths, and He will show you things to come. And if you listen to the voice of God, you will hear clearly that we have entered into the 7-year tribulation period. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus, you're not in the dark that this day, this coming of the Lord should overtake you and that you'll be left behind. Why? Because the Spirit of God guides you unto all truth and He reveals to you things to come. Maliwanag ang Biblia.
Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay nananatili. Hindi lumilipas, laging sariwa. At ang sabi nitong mga awit, ay nitong si Jeremiah sa 23, great is thy faithfulness. Dakila ang iyong katapatan. Ano bang ibig sabihin ng katapatan? Galing sa salitang emuna, na sa kanyang ancient Hebrew mind ay ganito ang sinasabi. Ang puso ng Diyos ay nakapermanente sa iyo sa magitan ng kanyang presensya. The heart of God is fixed on you through His presence. Paano naging pirmi ang puso ng Diyos sa isang Kristiyano? Ezekiel 36:26-27. Binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong espiritu, at tinirahan tayo ng banal na espiritu. Yon ang katibayan. God dwells in your heart through the Holy Spirit. And this is the proof that His heart is fixed on you. Nakapermanente ang puso ng Diyos sa iyo. At tandaan natin na sa kaisipan ng Hudyo, ang iniisip, ang ginagawa, sinasalita, at nararamdaman ay sa pamamagitan ng puso. Sa atin ay magkahiwalay ang puso at isip. Yun ang orientasyon natin. Pero sa Jewish mind, nakasentro ang lahat sa puso. Kayong lahat ng gagawin ng Diyos sa iyo ay mula sa kanyang puso. Iyong Rakam, iyong Kesed, iyong Ahab ay mula sa kanyang puso. Yung lahat ng sinasalita niya sa iyo ay mula sa kanyang puso. Lahat ng ginagawa niya sa iyo ay mula sa kanyang puso. At itong pusong ito ay permanente sa atin. This is fixed permanently on us. At para patunayan ng Diyos, inilagay niya ang kanyang espiritu sa iyong puso. And the Spirit is the guarantee of our redemption. Siya yung katiyakan ng ating katubusan. Hanggang sa kanyang lundo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Apostle Pablo, grieve not the Spirit of God, whereby you are sealed until the day of redemption. And that word seal simply means ownership. Pag-aari ka ng Diyos simula sa araw na tumanggap ka kay Kristo hanggang sa araw na kuhaning kanya rito. This is the proof of your complete salvation, brought by His complete love that never changes. May mga Kristiyanong natatakot sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat kayong masiyahan. This is the culmination of our faith. The coming of the Lord. Pero kung hindi naniniwala na may rapture, kung ayaw nila, bahala sila. Just as God's heart is fixed on us, so is His Rakam, Kesed, and even Ahab fixed on us. Kaya nga, kahit tayo'y nagkaroon ng pagtalikod sa Diyos, nag-backslide, nakabalik pa rin tayo. Sino po sa inyong hindi nakaranas mag-backslide? Taas ang kamay. Sino po sa inyo ang nag-backslide?
Sino sa inyo mga walang karanasan? Hindi alam. Pastor, paano ba mag-backslide? Eh di mag-backslide ka. Lumayo ka sa Diyos. Sumuway ka sa gusto niya. The moment you do it, you're backsliding. Sino sa inyong banal, yung hindi nag-backslide kahit minsan? Taas ang kamay. Sino sa inyong kabanal-banalan? Wala. Di ba? Eh, ba't kayo nakabalik? Ay dahil hindi kayo tinantanan ng Diyos. Dahil nangako siya sa inyo. Ma? Ang Panginoon ay hinahabol ang nawawalang tupa at ang nagwawalang tupa. Ang dalawang klase ng tupa ang nawawala, isang naligaw at isang nagwawala. Kahit kailan, hindi ka iniwan ng Diyos. Bakit? Eh kasi yung puso niya ay ginawa niyang permanenteng nakatuon sa iyo. Kaya nga sabi ng mga awit, kapag ako'y umakit sa langit, andong ka. Kapag ako'y pumunta sa kabundukan, andong ka pa rin. Kung pumunta man ako sa kailaliman ng dagat, na andong ka pa rin. Sana ikaw ako tatakas sa iyong pagmamahal. Sana ako tatakas sa presensya mo. Bakit nandun lagi ang presensya ng Diyos sa iyo? Because He fixed His heart on you. Yan ang dahilan. Gaano man katagal kang nag-backslide sa Panginoon, ibabalik at ibabalik ka niya. Kaya ang tawag sa atin ay lost and found. At bilang pasasalamat, let us fix our heart on Christ and so remain in Him. Yan ang sabi ni Hebreo. Let us fix our eyes on Jesus. Permanenteng nakatuon ang puso ng Diyos sa atin. Ganon din naman ang gawin natin sa Diyos. Yan ang sabi ni Paul, who shall separate us from the love of God? And that is a rhetorical question. Ang sagot lang doon ay none. May mga kaibigan akong Kristiyano na sumemplang, nagkasakit, at ang iba'y namatay. Sabi nung kanyang pamilya, paano kaya ika ang aming mahal sa buhay? Sabi ko, ganito yan eh. Yung sakit, mangyayari talaga yon pag ang tao ay nagkakasala. Yun ay corrective measure ng Diyos. Maaring sabi natin, hindi naman matinding kasalanan. Ang dahilan lang ng sakit ay kain ng hotdog. Doon ika nang galing ang sakit. Tapos ika minimerienda ay noodles na pagkatataas ng asin. Ay di ba mali yun? Ayan, apektuhan ng katawan. At may namamatay sa ganong kalalagayan. Ang sabi ko lang doon sa pamilya, alam nyo, ganon talaga mangyayari kasi sinuway niya yung gusto ng Panginoon. Pero yung sakit na yon, ginamit yun ng Diyos sa kanya. Bagamat hindi nanggaling sa Diyos. Nang ginamit ng Diyos yun sa kanya para siya ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kaya, Romans 8:28-29, God makes all things work for our good. Kahit mali natin, ginagamit pa rin ng Diyos sa ikabubuti natin. Di ba?
Marami na tayong ganong karanasan. Bakit? Dahil ang Diyos, nung ituon niya ang puso niya sa atin at tayo tumugon, hindi kailanman pumaling ang kanyang puso palayo sa atin. He had and He has His heart fixed on us. Ang sabi ni Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Dahil ganun naman pala ang tayo natin sa Diyos. Ang sabi niya, no, wag nawang mangyari. He fixed His heart on us that we may fix our heart on Him, and so we remain in Him. At itong puso ng Diyos na ito ay lagi ninyong tatandaan ang pagmamahal na nanggagaling dito ay nananatiling sariwa. You could always draw that love to fill your heart anew. You could always be refreshed. Sa mga panahon na inaatake ng Diyos, ng demonyo utak ninyo, huwag kayo doon mag-focus sa ginagawa niya sa inyo. Doon kayo mag-focus sa puso ng Diyos. At aayos yung puso ninyo at yung iniisip ninyo. Huwag tayong padala sa deceptions ng kaaway. Mayroong mga bagay na masyadong disturbing sa atin eh. Di ba? Kung wala rito ang mahal mo sa buhay at nag-abroad, eh di siyempre, pag sakay sa aeroplano, tuluan na luha mo. Huwag mo kakalimutan na ang puso ng Diyos nakatuon sa Kanya. At hawak ng Diyos sa Kanyang mga kamay ang Kanyang buhay. Ito isang dapat nating matutunan. No? Fixing our eyes, the eyes of our heart on Christ, just as His heart is fixed on us. Yung ibang Kristiyano nag-aalala dahil baka maiwan sa balik ng Panginoon. Meron pa kayong mga mahal sa buhay na wala pa kay Lord. Tama. Sabi niya, Lord, paano yun? Baka maiwan. Sabi ng Diyos sa akin, simple lang. Huwag mong intindihin yan. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Ako ang gagawa sa kanila. Gawin mo lang ang ipinagagawa ko sa iyo. That's it. And I just fix the eyes of my heart on the Lord. Hindi ko na iniisip ang gawin yung ginagawa ng iba. Talagang silang inilagay ng Diyos doon eh. Pero kung alin lang ang pinagagawa ng Diyos, doon lang ako. Yun ang sikreto ko eh. Bakit kahit ako'y tumatanda, ako'y nananatiling bata? Because the love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Tignan mo yung mga ang katabi mo, kapatid, ikaw ba'y nabibilasa? Pwede kang laging sariwa. Bakit? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Not only every morning, but every moment of your life. Every minute, every second, and every millisecond of your life. There is no point in time of your life that the freshness, the newness of God's love is not there. Even at the point of death. And that's the very reason why the psalmist said, blessed in the eyes of the Lord is the death of His saints. Di ba, Ate Arlene? Namatayan ng kapatid. Ano sabi mo nung mamatay? Ano sabi mo kay Lord? Diyos ko po. Ha?
When my father died, I simply said, "Thank you, Lord. He died." Naalala ko kaagad kasi yung sinabi ng kaibigan kong pare. Wala pa raw nagpamisa sa kanya na nagpapasalamat sa Diyos dahil namatay ang mahal sa buhay. Nung mamatay ang tatay ko, naalala ko bigla yung sinabi ng pare ngayon, si Father Art. Kaya sabi ko, "Lord, salamat po, namatay na tatay ko." Kung may nakarinig sa akin, magagalit. Pero alam nyo, nung sabihin ko yon, wala talaga akong naramdamang lungkot. Damang-dama ko ang kapayapaan, ang kasiyahan, at pagmamahal ng Diyos. It's a different thing when you trust the Lord. Yung sinasabi mong normal na buhay ng tao, you could live above that thing. Dahil sa Panginoon. Ito yung sinasabi siguro na naglalakad sa ibabaw ng dagat, naglalakad sa gitna ng bagyo. You could live that life in the midst of the storm. Kaya sabi ng awit ng mga bata, "With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm as I go sailing home." Sino sa inyong namatayan ng mahal sa buhay? Sino namatayan ng mahal sa buhay? Wala pa. Marami na namatay sa inyo, no? Si Mami, si Daddy. Ilan tito? 2. Okay? But you're still rejoicing in the Lord. Kayang-kaya pa, di ba? Tsaka may kapartner ka na ngayon, no? Merong comforter. So kung ano man yung nangyayari, Romans 8:28-29. Everything is good. Namatayan ka na mahal sa buhay, it's good. May nagkasakit, it's good. May problema yung pinagdadaanan, it's good. See the goodness of God. Why? Because He loves you with an everlasting love. Let us pray. Thank God for everything that you're passing through. Kung meron kayong pinagdadaanan ngayong hindi maganda, just thank the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kaaliwan ng pagmamahal mo sa amin. Sa aming mga pinagdadaanan. Maraming salamat sa kagandahan ng buhay. At maraming salamat sa iyong masaganang pagmamahal. Hindi man namin naiintindihan ng lahat. Pero salamat sa katotohanan na minamahal mo kami. Let this love overflow in our hearts now to heal every pain and heal every wound, to restore into wholeness every brokenness. Salamat sa mga ganitong karanasan. Lalo lang tumitingkad sa amin ang pagmamahal mo. There are things we do not understand. But this one thing we know, that you love us. And that you're never mistaken. In whatever happens to us. Yes, indeed, we could give thanks to you for everything. For every sorrow and pain, we could give thanks to you. For every joy and happiness, we could give thanks to you. Salamat, Panginoon. Help us just to trust your heart. You're so good and so loving.
And there is never a moment in life that you leave us or forsake us. For you have said, I will never leave you. I will never forsake you. For I am with you always until the end of the age. Tunawin mo ng pagmamahal mo ang bawat kabigat at alalahanin na nasa puso ng iyong mga anak. Ang bawat kapagurong at kapagalan. Bigyan mo po ng kapahingahan. Thank you that we could rest in your heart. We could rest in your presence. Thank you for loving us. Love that we could not understand. Love that we could not comprehend. Thank you, Lord. Just thank the Lord for what you are passing through.